Ayun na rin ma'am, may sabi no na sila ang may kapangyarihan no para mabigyan ng hustisya ang taong bayan. Which means hindi dapat sila magpadalos-dalos at magpadala diyan sa mga hamon ninyo. So, yun na nga, natuloy na ang impeachment, na-impeach na ng Kongreso, no? House of Representative, itong si Inday Sara. And nagtataka lang ako, bakit nagmamadali? Ba't may nagmamadali? Samantalang kayo, nakailan kayo ng buwan, di ba? Nung inaayos nyo yung impeachment case na yan kay Inday Sara, hindi naman kayo minadali, di ba? Mukhang dinelay pa nga ninyo eh. Di ba? Bakit nasabi yun? Dahil, di ba, inobserbahan pa ninyo kung ano yung magiging dating sa tao nung peace rally ng INC. So, nakiramdam muna kayo. And maraming nagsasabi na kaya ninyo pinuwersa or tinuloy dahil sa para mapagtakpan yung sablay sa budget ng 2025 para mailihis ang issue. Kaya nagkapagmadali kayo, minadali ang impeachment ni Inday Sara. Tapos ngayon, pinagmamadali rin yung Senado. Ano? But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation with regards to my content, please leave it on our comment section. And I would like to hear from you. Kung ano naman po yung saloobin ninyo. Issue lang po tayo, walang personalan. Ito ay pawang aking mga idea or opinion no, sa aking pagkakaintindi sa mga nangyayari. Kaya sinishare ko lang. And I would like to hear from you kung may katuturan ba yung mga pinagsasabi ko. May tama ba ako? Or may tama talaga? Alright, so balik po tayo dito. Bakit nagmamadali? Sino ba yung tinutukoy kung nagmamadali na yan? Diba? Walang iba kundi si Madam Franz Castro. No? Hinahamon niya eh. May hamon siya kay uh, Senate President Escudero, Cheese Escudero, na i-convene or magpatawag siya. Huwag nang hintayin yung June. Kasi kahapon ang huling araw ng Senado. At yun kahapon din nila ipinasa sa Senado yung kanilang impeachment no kay Inday Sara. And ngayon, itong si Franz Castro is dinidare na magpatawag na, mag-convene na si Chis Escudero para masimulan na yung paglilitis sa kaso ni Inday Sara. Na kung tutuusin, ano ba yung kalalabasan? Mababawi ba natin yung pera? No? Kung totoong may winaldas na pera si Inday Sara, through impeachment ba mababawi natin yun? Ang pagkakaalam ko, pagkakaintindi ko ha, correct me if I'm wrong, no? Hindi na lang makakatakbo si Inday Sara sa any government positions. No? Hindi na siya makakahawak. And pero wala pa rin siyang kaso. Parang gano'n. No? Ang impeachment kasi, ang purpose lang yan, matanggal sa serbisyo yung isang tao, isang government official. Kaya nga, correct me if I'm wrong, no? Doon sa aking pagkakaintindi about dyan sa impeachment procedure na yan. Kung makukulong ba yung si Inday Sara, ano ba mangyayari sa kanya? No? Magkakasakit din kaya siya? Ano? Kung sakaling ma-impeach siya. But yun yung pagkakaintindi ko, no? Na hindi naman mababalik. So, kailangan pa rin kasuhan si Inday Sara. So, itong impeachment, as far as I understand, no, mapipigilan lang nito
na tumakbo uli sa kahit na anong posisyon sa gobyerno si Inday Sara, and maalis siya sa current position niya ngayon as a Vice President. And kung sakaling maalis siya sa pagka-Vice President, well, may choice ngayon si Marcos Jr. na mamili kung sino yung pauupuin niya na kapalit ni Inday Sara. No? So, most probably, yung sinasabi nilang si Tambaluslos, yun yung sinasabi ng karamihan. Ano? And let's see, kung sakaling ang ma-impeach si Inday Sara, matanggal siya sa pwesto, kung sino talaga. No? Those are the things that we need to uh, subaybayan. Diba? But dito, sa content ko na to, alamin natin, ba't ba nagmamadali? Ano bang purpose ng pagmamadali na yan? Pakinggan muna natin si Franz Castro doon sa kanyang mga sasabihin, and I'll share my own thoughts about this issue. President Escudero na ngayon na, at this hour, patawag mo na yung mga senador at mag-convene na kayo as impeachment trial court. No, wala sa panahon, wala yung time constraint na kung wag namang sabihin na sisihin pa kami, no, na ngayon na namin ipinasa. So kung kagaya ng kasabihan, kung gusto ay pwedeng gawin, di ba? Kung ayaw, maraming dahilan at maraming sinisisi. So, ano naman dito, no? Parang unfair naman. Parang dinidare nyo ngayon yung Senado na mag-convene at mag-start na ng impeachment trial kay Inday Sara. Kayo, ilang buwan ninyong tinenggayan dyan sa inyo? Diba? Naghain pa kayo ng 3 cases. Minadali ba kayo? Anong nangyari? Diba? Ang tagal na pinrases niya, ilang buwan ang inabot sa inyo. Katulad nga na sinasabi ni Chis Escudero, kayo ilang buwan ninyo na pinag-aralan, binusisi, inalam, no? Kumuha ng mga datas ninyo, no? Nag-gather ng mga information ninyo bago ninyo pinasa sa Senado. Tapos ngayon gusto nyo ura-urada, wag nang hintayin yung June na darating, gusto ninyo banatang kagad ng mga nasa Senado. Dahil ba natatakot kayo na baka sakaling kasi June is tapos na yung eleksyon Mayo yung eleksyon natin So medyo delikado ba na baka yung mga maupong senador di ba? Hindi nyo makuha yung boto na gusto ninyo para maisampa yung impeachment na yan at magkaroon ng trial. Yun ba yung isa sa nare-reason ninyo? Katulad ng sinasabi nyo, madam, no? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Di po ba? Sa inyo, kung talagang gusto nyo yan, no? Na hindi umabot sa ganitong sitwasyon, na kung saan inabot na ng recess ang Senado, di ba? Dapat kayo mismo ang nag-apply ng sinasabi nyong pag gusto, may paraan, pag ayaw, may dahilan. Bakit po hindi ninyo in-applyan? Bakit po ngayon medyo pinupursige na ninyo yung Senado? Siyempre, pag-aaralan pa. Tanong ko lang po yan, Ma'am Castro. No? Kasi kayo, matagal niyong pinag-aralan yan di ba? Talagang naghanap kayo ng ebidensya, di ba? So, ganun din yung gagawin ng mga senators. Di ba? Kailangan pag-aralan naman nila. Hindi naman nila basta-basta isasalang yan na hindi nila pinag-aaralan. Oo, nakikita. Pero, of course, hindi naman sila nakatutok. No? So, kailangan din naman nilang pag-aralan yan, alamin. No? Kung ano ba yung mga naging reason ninyo. Oo, sinabi ninyo at nandiyaran lahat ng reason na kung ano-ano man yung pinagsasabi ninyong reason. Pero, syempre, kailangan ding dumaan sa kanila. Busisiin din nila yan. Diba? Kayo nga may sabi, diba? Sabi, independent body kayo. May kanya-kanya kayong karapatan, kapangyarihan dyan sa mga estadong nasaan kayo.
So why are you now daring Escudero na mag-convene? Lalo, 'di ba? Alam naman natin may mga eleksyon na darating at some of those senators are running for re-elections, 'di ba? And ayun nga ba, natatakot ba kayo na baka yung mga next na uupong senador, 'di ba? Matatalo ba kayo sa numero? At saka ano yung sinasabi na parang inaano yung sambayanan, lost of ng sambayanan 'yon. Hindi naman po sa pagano, Ma'am Castro, no. Kitang-kita naman natin kung paano ninyo ginawa yung inyong paglilitis, 'di ba? Kung paano ninyo hindi in aid of legislation no. Para po sa akin ito po yung opinion ko lamang na sana wag naman ikasama ng loob ninyo ano. Dahil ako po nagpapahayag lamang ng sarili kong saloobin sa aking mga nakapapansin at nakikita no. Dahil parang dinider ninyo si Senator Escudero, 'di ba? Na parang pinapalabas ninyo baliwala sa kanila or hindi mahalaga sa kanila yung impeachment na 'yan. Of course, mahalaga 'yan, but 'di ba? They need also time para mapag-aralan 'yan. Kung yun pala ang gusto ninyo na agad-agaran yan, di sana hindi ninyo pinabilang ng buwan. No? Hindi sana kayo sumablay doon sa budget. No? Maraming nagsasabi po talaga na this impeachment is like a panakip-butas doon sa talagang naging major issue at talagang major issue dahil nakasalalay doon yung budget ng Pilipinas. 'Di ba? Na ngayon is nagiging usapin na rin ng mga business sector dahil nga sa maanumalyang budget ng 2025 dahil doon sa mga insertion at sa mga blank spaces na nakita during BICAM report. Diba? So hindi maaalis sa isipan ng mga tao na may ganun pang mga marites na this impeachment is to cover up yung nangyaring hindi maganda sa ating budget 2025. Hinahamon ko ngayon si Senate President Escudero na, come on, i-ano mo na, no? I-convene mo na yung Senado as impeachment trial court. At kung hindi po gawin ng Senado under the leadership of SP, what does it tell about Senate? Disservice yan sa ating mga kababayan dahil malaki ang inaasahan ng mga taumbayan sa Senado, sa mga senador natin dahil sila lang naman ang binigyan ng konstitusyon, no? Nasa kanila yung ibinigay ng taong bayan na papel talaga no, bilang impeachment judge na kaya kung hindi nila gagampanan yung tungkulin nila at uunahin nila yung kanilang mga personal interest para manalo sa eleksyon, I think mag-iisip ang taong bayan na kung iboboto pa sila o hindi. Kayo na rin ma'am may sabi no na sila ang may kapangyarihan no para mabigyan ng hustisya ang taong bayan. Which means hindi dapat sila magpadalos-dalos at magpadala diyan sa mga hamon ninyo. Di ba? So kailangan nilang pag-aralan, intindihin ang bawat detalye ng pinasa ninyong impeachment. Dahil kamo diyan nakasalalay yung katarungan no na hinihingi kamo ninyo ng taong bayan. So ngayon, paano kung magpa-convene nga si Senator Escudero? 'Di ba? Nawala man lang kahapon nyo lang binigay tas gusto nyo agad-agad, 'di ba? Magpatawag. So nasaan po yung essence nung sinasabi ninyong sila
ang may kapangyarihan kung sila po ay agad-agad na magpapatawag or si Senator Chis is magpapatawag ng Senate niya, di ba? Masimulan kaagad yung impeachment hearing na yan. So kailangan po nilang pag-aralan, no, Ma'am Castro. And parang, ewan ko ako, sa opinion ko lang na parang dinidare ninyo, no, si Senator Chis. Diba? Parang gusto niyo sabihin na, hindi mo kaya yan. No? Hindi mo kaya yan. Parang sinusukat ninyo yung kakayanan ng tao na remember po, no? Hindi lang po siya magde-decide niyan. Kahit magpatawag siya at yung mga pinatawag niya ay may reason, no? May deeper reason at pare-pareho sila, wala rin pong silbi yan. At unang-una, yun nga, katulad ng sinabi ninyo, sila ang may kapangyarihan na magbigay, no, ng hustisya sa taong bayan. So, paano sila makakapagbigay ng hustisya sa taong bayan kung yan ay ura-urada nilang gagawin at hindi man lang pag-aaralan? Diba? Hindi dapat minamadali. Kung gusto nyo pa lang yan inaagad-agad, hindi sana maaga pa binigay na ninyo yan. Tinapos na ninyo yan. No? Hindi dapat yung pang-apat na hinain ninyong impeachment na kagad, yung kayo-kayo ng mga kongresista, no, ang nagbotohan. Kesa sa pinaabot nyo pa, may mga taong bayan pa kayo, may mga concerned citizen pa kayo para mapakitang malakas talaga ang inyong reason para ma-impeach si Inday Sara. So that's why you included some private individuals, di ba? At saka yun nga po, no? Mababawi ba natin diyan sa impeachment na yan kung talagang may ninakaw na milyones si Inday Sara? Di ba? Ano ba ang after natin? Yung hindi na makatakbo si Inday Sara sa susunod na mga eleksyon or makakuha ng pwesto sa gobyerno o mabalik yung pera na ninakaw niya. Di po ba? Ngayon, gagastos na naman tayo para sa impeachment na yan. Resources, pera na naman ng taong bayan na hindi naman pala, no, makukulong. Dahil another case na naman na tayo. Criminal case naman ang isasampa sa kanya. No? So, hindi kayo nakinig kay Marcos Jr. Kasi talagang it's a waste of time. Kung gusto nyo talaga, di ba, sampahan nyo ng kriminal si Inday Sara. Kung yun yung talagang after ninyo, na mabawi yung pera. Ngayon, kung ang after lang ninyo is hindi siya maging balakid para sa 2028 election, na ramdam ninyo, diba, na may kakayanan pa siguro si Inday Sara na manalo dahil sa mga taong nakapaligid pa rin sa kanya, so impeachment is the best key, no? Para ma-assure ninyo na hindi na siya makakatakbo sa susunod na eleksyon. Di ba? Yun po ay opinion ko, no? Opinion ko po lamang yan. Hindi ko po sinasabing tama ako. Ako po yung nakabase lamang sa aking mga nakikita at naririnig. So, I don't think mangyayari yung sinasabi. Although may nag-urge din kay Senator Chis Escudero na simulan na nga, no, yung impeachment trial kay Inday Sara, no. But for me, no, they really need to study. They really need to make sure na pag nagbigay sila ng verdict, diba, tinignan nila lahat. Inalam nila lahat. So, paano yun? Pag-aaralan nila yung kasong isinampa sa kanya. Yung impeachment na yan sa kanya. Di po ba? Para may due process talaga. Para ganun. No? Hindi po nakukuha yan sa kung gusto, di ba? May paraan. Kung ayaw, may dahilan. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat.